Okay, Positive Day Gilibers, this is Dr. Gigi Disunga from Mike and Change Project. Magandang Friday evening sa lahat ng mga Gilibers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Disunga. Alright, where should you spend your money? Or paano mo nga ba, or how are you going to spend your money? Kung meron kang pera ngayon, galing sa sweldo, may nagbibigay sa'yo, meron kang pension, or meron kang passive income, okay? Basta may dumarating sa yung pera. So, paano mo nga ba gagastusin yung pera mo, okay? So, paano ba siya ialat? Paano mo hati-hatihan ang pera mo? So, yan yung pag-aaralan natin ngayong gabi. Pero bago yan, gusto natin magpasalamat sa lahat ng mga nagtatanong sa atin, nagpapa-coach. Maraming salamat. Nag-invite tayo sa seminar like this April. Babalik tayo, Balanga City, sa munisipyo, Balanga City Hall. So, babalik tayo dyan. It's April 25. Ang topic natin, how to have multiple sources of income. Yan. So, maraming salamat, Mayor Francis. Lagi-lagi tayo doon, no? Kagagaling lang natin actually last week. So, may schedule naman tayo. Thank you very much po. And doon sa mga gusto magpa-advertise na kanilang business, so, I can visit your place. So, pwede po kong puntahan and personal kung tingnan ng yung negosyo. And if you want to be coach, so, I can be your wealth coach. So, tutulungan kita how to start your investment, how to save money the right way, and how to start your small business. Okay, so, saan mo nga pa dadali ng yung pera? Okay? So, tandaan natin ang pera, right? So, sa dahil sagot tayo sa sa mga delivers natin. Okay. Tandaan natin, hindi ka nagtatrabaho just to pay your bills. Okay? Marami kasing tao na they are doing everything or lahat buos ang panahon, everything, effort. Then, after getting the salary, their money, they will find out or they will realize na pambayad lang pala ng bills sa pera nila. So, wala na. Magtatrabaho ulit, tapos ang tawag dito, magbabayad ulit ng bills, di ba? So, remember, you are not born just to pay your bills. Right? So, you are not born just to pay your bills. Okay? So, there's more. Okay? And you are not working just to pay your bills. If you are working right now, at ang goal mo lang, mabayaran yung upa sa bahay, makabili ng pagkain, papicture nga rin, makabayad ng kotse, makabayad ng utang, kung yan lang ang goals mo, ay nasa mababaw na level tayo ng buhay. Because you're not, ulitin ko you're not working just to pay your bills. Doc G, tuloy estado ko ngayon eh. Ito lang ako ngayon eh. Parang, ito lang talaga nangyayari sa pera ko. Kung yan lang nangyayari sa pera mo, time to make a change. Time to do something different. Sabi ko nga sa kanina, ayan, nag-upload ng vlog ko ngayon. Do something, ito, nasulat pa sa akin saan po ba? Para ka maging successful ng mas mabilis. Do the opposite of what you're doing right now. Do the opposite of what you're doing right now. So, yan yung kung gusto mo bagong buhay mo. Okay? So, hindi yan ang topic natin ngayon. Topic natin ngayon, saan mo dadalhin yung pera mo? So, una-una, sige, given na yan, bigyan na natin na pambayad ng bills. But, there's more. Okay? So, hindi ka, ulit-ulitin natin, hindi ka isinilang, pinanganak, o nagtrabaho, para lang magbayad ng bills. Okay? So, there's more. Alright? So, second, na dapat, so aside from bills, ano pa yung dapat na puntahan ng pera mo? Saan ba dapat mapunta ang pera mo? Number 2, make sure, unti-unti, kahit sa maliit na puhunan lang, kahit sa maliit na puhunan lang, start a small business. Diyan dapat magpunta ang pera mo. Like ngayon, I started my overrun products business. Okay? So, naglabas ako ng 15,000 lang. So, that's my salary from my YouTube channel. Kumuha ko ng 15,000 sa libo-libo nating pera. Joke lang. So, ibinayad sa atin ni YouTube last March. Okay, this March. Binayaran niya tayo. So, kumuha ko ng 15,000. So, hinati-hati natin. Niligyan ko ng konting share ang aking negosyong sisimulan. Last week naman, from my coaching session, kumuha ko ng pambayad ng aking isa pang bagong business, Great Life, sa mga wellness products. So, kung gusto mo mag-start yan, I can help you. Yeah. So,
So yun, dun na, dapat part ng mga pinapupuntahan ng pera mo is a business. Okay? Kahit maliit na halaga lang, let's say, meron kang 5,000, pwede kang mag-start ng overnight business mo. Hindi mo naman kailangan maglumuas ng malolos. Padadala naman sa inyo, Ma'am Isabel yun, tapos ibebenta mo online. Benta mo sa mga mag-anak mo. Di ba? Or you can have your, pwede kang mag-reseller, gagastos ka lang ng konti. Okay? Or if you want to start your blog, gawa ka ng website mo, magbabayad ka lang initially. So, do something, okay, na alam mo, pag nagtagumpay, magbibigay siya sa iyo ng steady income. Okay? Alright. So, number 3, paper assets. Okay? So, saan dapat mapunta ang pera mo? Tiyakin mo na napupunta sa mga paper assets. Like, ano ba yung mga paper assets? Ito yung mga stock market, mutual funds. Okay? By the way, doon sa mga gustong matutong mag-trade or mag-invest sa stock market. So, meron tayong kaibigan, i-connect kita kay sir. Okay, so i-message mo ko if you want to learn trading. So, meron tayong kaibigan na nagpapa-advertise. So, tutulungan ko po kayo na i-connect ko po kayo para makapagsimula kayo ng stock market na investment. Okay? So, paper assets. Yan. So, mga investment, like sa co-op, sa Pag-ibig MP2, mga assets yan na paper assets na pwedeng puntahan ng pera mo. Sabi ko nga, ulit-ulitin natin, ang dalawang basic investment na dapat meron ka, Pag-ibig MP2, Sun Life 3-in-1. Para sa akin, dapat lahat ng tao meron yan. Meron yan. Plus, if you are already, pag gusto mong magdagdag, ang gusto ko pang idagdag mo dyan, Kaiser, IMG Kaiser, health insurance, napakalaga. Ako ngayon, alam niyo, bukas pupunta po ako sa Clark Medical City for follow-up ng ating sa heart. Okay? So, meron tayong health insurance, so hindi tayo magbabayad ng treadmill test. That's supposed to be 15,000. Check-up, so hindi tayo bayad. Yung Holter ko, that's I think 2,000. Blood camp ko, parang hindi ko alam kung magkano yun. Pero hindi wala tayong binabayaran because of that insurance. Okay? And number 4 na pwedeng puntahan ng pera mo is real estate investment. Kahit na maliit na lupa lang. Sabi ko nga, sa lahat ng mga 40 years old, taas nga po kamay, lahat ng 40. Ako lang. So, 40 years old, dapat meron kang isang lupa, isang bahay. Diba? Meron kang real estate investment. Kasi kung ayaw mo man yan, after 2 years, ibenta mo, then you buy another one. Alright? And number 5 na dapat kinapupuntahan ng pera mo, okay? Magalat ka ng at least kahit 500 every month for personal development. Paano yung personal development, Doggy? Ito yung nag-increase yung knowledge mo, nag-increase yung skills mo, yung alam mo. Diba? So, pwede kang bumili ng mga books, umattend ng seminar, mag-avail ng mga e-courses. So, magpa-coach, personal development. Sabi ko nga doon sa mga nagpapa-coach sa akin, or doon sa mga nanghihinayang na magbayad ng certain amount. Alam nyo, ulitin ko ulit kung familiar lang ako sa words na coaching and mentoring when I was just starting my career, my work. Kahit nagbayad ako ng 10,000, ginawa ko. Siguro kung nagkaroon ako ng coach that time when I was 21, 22, ang dami ko ng pera ngayon, di ba? Imagine, 25 years. 25 years. 25 years and my life is still... Yeah. Naalala pa yung kanta. 1994. What's up, di ba? So, lahat ng mga nakaparinig ng kantang yun, tapos po yung kamay nyo. Di ba? 25 years and my life is still trying to get up that great big hill. Hope, hope. Tama po ba yung lyrics ko? Maganda yung lyrics din ng kanta eh. Di ba? Naligaw tayo. Pero, yung kung yung pupunta, babalik ako, magbabayad na lang ako ng 10,000. That time kasi, 1 month salary ko na po yun. Malaking pera na nung araw. Pero hindi ko siya panginayangan. Kung bago naman ang buhay ko. So, kung nanginayang ka sa 4,000, nababayad mo sa akin 3,000. Online coaching. I'm telling you, ang dami na nagpa-coach sa atin na nabagong buhay nila. Nakapag-search na investment, business, nakapagdagdag ng other sources of income. Right? And number 6.
kung saan dapat mapunta ang pera mo, build your audience. That is, start marketing yourself. Kanina, I was talking to someone, nagpapa-coach siya sa akin, para siya yung skill niya, magaling kasi siya, meron siyang specific skill. Ang problem, hindi siya binabayaran, panay nagpapagawa yung mga kaibigan niya, something like that. Sabi ko, you start marketing yourself as that. Okay? Yung kung ano yung skill mo. Content writer, sabi ko, pwede kang maging content writer. Market yourself as a content writer and build your audience. So, pwedeng gumastos ka para doon. Pwede kang magpagawa ng website mo, di ba? Magpagawa ka ng poster mo. Attend trainings for that, di ba? So, at least you're building yourself and you're marketing yourself and nakaka-build ka ng audience. Nakaka-build ka ng audience. Okay? So, dyan dapat ang mapunta ang pera mo. Eh, doon, di asan ang kaligayahan dyan. Lahat na yung kaligayahan. So, siguro sa personal development, doon napapasok yung mga gustong mag-tour, mag-visit sa different places. Kasi when you go to different places, mas nakikilala mo yung sarili mo, mas na-discover mo, gusto mo pala yun, masaya pala dito, and that's personal development. When you start knowing yourself, that's the start of personal development. So, pakisulat mo ngayon, Ren. Sulat nga natin, when you start knowing yourself, that's the start of personal development. Alright? Okay, so delivers, yan yung nasulat ko na, okay na. Okay, so yan yung 6 na bagay na dapat kinalalagyan o pinagdadala mo ng pera mo. Ulitin natin, paying your bills, business, paper assets, real estate, personal development, and building your audience or your marketing, you market yourself. Alright? So, again, ulitin natin, sa lahat na gustong magpa-coach, I can be your wealth coach. Alright? So, tawagan mo ako, 0939-5254-311. Ulitin natin, if you want to advertise your business, pwede kitang puntahan. Okay? Alright, so by the way, ganito. So, April 17, 18, nasa Tagaytay tayo. Meron tayong iba-vlog dyan. Okay, hello. Sa lahat mag-deliverance natin malapit sa Tagaytay. Samantalin nyo na yung pagkakataon. Do, may okasyon po yan. Saturday, Sunday, Sabado de Gloria, Linggo ng Pagkabuhay. Alam ko, busy kayong lahat. Pero samantalin nyo na yung pagpunta ko dyan. Kung gusto nyo magpa-vlog ng business, magpa-coach, magkita tayo dyan. Okay, sandaling oras lang naman. 2 hours or 1.5 hour. Okay? Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.